guys! Welcome back to my channel. Today, I am showing you my 2023 updated handbag collection. Casual lang tayo today and nag-decide ako na i-film to because dumating na yung last na bag ko for this year. That's why I decided to just do this video for the unboxing of my new bag, which is hopefully my last new bag for 2023. And at the same time, isasabay ko na siya sa updated collection na inaantay nyo bago mag-start yung Vlogmas series natin for this year. This year, I think, medyo malaki yung update na nangyayari sa collection. If you have been here ever since I started this channel, every year I do a video of my collection because they change a lot. But I think this year, it changed a lot. Meron akong rule na 1 in, 1 out. Pero this year, parang hindi ko natupad yung 1 in, 1 out. Kulang ata nag-out, tapos marami nag-in. But to defend myself naman, yung dalawang nag-out, big ticket items. Kaya dun sa dalawang bag na yon, maraming katumbas na mas murang bag. If that makes sense. Hindi ko alam paano i-defend sarili ko. Pero basta ganon. I'll try again next year. Anyway, that being said, with my growing collection comes growing responsibility. Matagal ko nang pinipilit si Don na maglagay ng CCTV here in the second floor to give me peace of mind as well. Para if I'm out of town, gusto ko silang kausapin, namimiss ko yung mga bags ko, pwede. Charing. Yun nga, it just gives me peace of mind na mache-check ko na okay pa ba sila dyan, or halimbawa, umuulan, may tulo na pala. Yung mga ganong bagay na pwede nating makita through the camera. Yung mga camera kasi namin, nasa baba lang. We have 2 cameras downstairs. Sometimes, si Barkley, gusto ko ding kausapin and hanapin when I'm not at home. Madalas dito siya nakatambay. Actually, dito sa closet siya madalas nakatambay. I don't know, maybe because it's dark and cold here compared to the other parts of the second floor. Basta, like ko sinasabi doon, gusto ko ng camera dito sa closet or sa second floor in general. Finally, we have one. And before we begin with this collection, I will share with you the camera that we chose for this room. Every time I post mga CCTV footages sa Instagram stories ko, dami ding nagtatanong kung ano ang CCTV recommendation ko. So, here it is. Actually, nakakabit na siya. Well, hindi pa nakakabit. Temporary kabit siya because iniisip pa ni Don yung proper placement na makikita ang lahat ng gusto kong makita. But it's the TP-Link Tapo C211. It looks like this. Couple of reasons why we chose this camera. First of all, it has 2K 3 megapixel high definition and precise motion tracking na feature. So, kitang-kita mo talaga yung mga dapat mo makita na mga details. 'Di ba may mga CCTV na hindi masyadong defined yung itsura ng tao or yung itsura ng mga bagay-bagay. So, para saan pa? And since it has precise motion tracking, kapag ka may movements na nangyayari, it will give you an alert sa phone mo and malalaman mo talaga kung may nagnanakaw na ng kama mo. It will alert you or notify you kaagad-agad na merong random movements. Halimbawa, wala naman kayo sa bahay tapos may movement. Real-time kang manonotify kapag may nagaganap na sa area or sa bahay mo where the CCTV is. Another key feature that I like is the device sharing. So, pwedeng either si Don the Builder or ako yung magta-track or mag-check while we're away. Natitilt din siya up and down, left and right, 360 degrees. So, kahit saang angulo ng bahay namin, pwede kong hanapin si Barkley. So, yun nga yung goal ko, kaya maglalagay ako dito sa taas para madali ko siyang mahanap. And with that, meron din siyang 2-way na audio communication. So, if talaga hindi ko siya mahanap, pwede ko siyang tawagin. Sometimes, I also use that kapag si Don, busy siya, kaya hindi siya nag-reply or sumasagot sa mga tawag ko. Hanapin ko siya sa CCTV, tapos doon ko siya tatawagin. Ko, check mo yung phone mo. Nag-text ako, ganon. That's another feature that I really like. There is also night vision up to 30 feet. Kung ang hanap nyo is something for your garage or sa labas ng bahay, then this is a really good CCTV because the night vision is very nice kasi up to 30 feet nakikita niya ang kadiliman. Hinahanapan pa siya ng perfect angle ni Don the Builder na makikita talaga lahat ng mga angles nung room namin. At the same time, makikita rin talaga lahat ng mga bags and valuables ko. But another feature that I like is the privacy zone feature because it's a closet. Syempre, we still need privacy sa mga certain parts. Syempre, dito kami nagbibihis. The good thing about this CCTV, you can
set or customize yung mga certain zones na hindi dapat mare-recordan. Yun yung i-figure out pa namin kung saan ipipwesto at saka isa-set yung privacy zone na yun. But at least, there's an option na ganon, which is really nice and I appreciate that. Kasi marami nga kaming CCTV na, pero first time ko magka-CCTV na may ganong feature. Perfect talaga siya for our bedroom/closet camera. So yeah, if you guys are planning to buy a CCTV, then I highly recommend this one. You can buy this at their TP-Link branch at SM North EDSA. Visit there para matry nyo, or maybe you can check other cameras that they have that might be better for your lifestyle or for your household or kung ano man yung hanap nyo. But again, for our closet and bedroom, the Tapo C211 is what we decided to get. This is also available in Shopee and Lazada, so ilalagay ko na lang sa description box down below. So without further ado, let's proceed to the bags. Pasensya na kayo kung mag-iiba-iba na yung lighting because kanina umaga ko pabalak mag-film pero takip-silim na. Let's proceed with unboxing my newest bag from Sangmot. If you're following me on Instagram, probably alam niyo na to. I'm so excited! Hinintay ko talaga to para maka-film na ako. Nakita niyo to, pinost ko, diba? Budol na budol ako. Ito yung Luna bag that comes with... Ang cute! Diyos ko, ang hirap naman para mag-unbox dito. Teka, pakita ko na sa inyo. Binili ko to para magamit ko sa Japan kasi hindi siya dumating in time. It's a micro Luna bag. Pero ito yung set kasi na pang fur moms. May kasamang leash ng dog. Ay, collar pala. This is for Barkley. Ako talaga yung target market nung nilabas nila to. Kasi unang-una, micro bag. Pangalawa, may pang-aso. Worry ko nung una baka hindi kasya kay Barkley kasi isang size lang. Buti na lang kasya. Itong strap na to, kung bougie ka, yan ang gamit mo sa dog mo. Ito yung pinaka-leash. Diba? Aliw. Or, you can actually use this as the strap of the bag para pwedeng maging crossbody. Kita nyo ba? Ayan. Ang cute! Oh my gosh! It's so adorable. Ayun. It's just a 2-in-1 pang bougie na fur mom. Ayan o. Ito lang ang natatanggal. Hindi na natatanggal yung other side. So, hindi na siguro siya 4-way. It's so tiny Medyo maliit din yung opening. Yan. Kamay ko lang yung kasha. Hindi ko na kayo mapapakitaan ng what's in my bag dito kasi hahaba. I'll just do that on TikTok. Ang sabi sa akin ni Nini, kasi nagulat siya na nakakuha ko. Nung in-announce pala to, parang 30 pieces lang daw ang ginawa nito. Oh, I'm so happy. Kasi si Madam Riza, yung may-ari ng Nana Let's Glow Mink, dalawa kaming nabudol. Dahil love na love din niya yung Luna bag. Porrent din siya. So, nabudol din siya. So, ang galing namin kasi pareho kaming nakakuha. So, that is the very first part of my 2023 updated bag collection. Guys, very informal lang to. Wala nang eme-eme. Hindi ito exclusively luxury handbags. Basta lahat na lang ng bags na nandito sa closet ko, I will show you. So, this is one of the new one that I got from my recent Euro trip. Longchamp na small in short handle. Actually, wala namang long handle na small. This is the color paper. Nagpapasabay kasi kami nun. So, pati self ko nabudol. And no-brainer naman ng Longchamp. Very useful. Ang daming kasha kahit small siya. Plus, yun nga, nasa Europe naman ako. So, very mura. Goyard the St. Louis in the size PM. This is the perfect everyday errand bag for me, but I don't like it for traveling kasi naliliitan ako sa kanya. That's the reason why I got the GM. Gamit-gamit ko siya ngayon. Kakag-uwi lang namin from Japan, kaya ayan nga, ito pa yung gamit-gamit ko. For me, this is the best one. For traveling, binili ko to kapalit ng Neverfull GM ko kasi gusto ko munang itry kung mamahalin ko ba siya because yung Neverfull nga hindi ko minahal. And that's GM. Ayun, minahal ko siya ng sobra pero not for traveling. So, ginol ko na makabili ng GM someday in this color. So, I'm so happy na in stock siya nung nagpunta ako ng Paris because I don't wanna buy it sa reseller. So, yeah. It's meant to be. Alam niyo na yun kasi naichika ko na yun a lot of times during the Europe vlogs tsaka nung unboxing. So, this is my GM. Hindi siya kasing bigat ng Neverfull GM. The reason why I sold it kasi sobrang bigat niya. Hindi nga siya napupuno. So, ang tendency, lagay ako ng lagay ng kung ano-anong bagay. So, sobrang bigat na bumabaon na siya sa ganito. Hindi ko naman yun na-feel dito in fairness. That's why I really love it. For me, the Goyard totes are really worth it. That's my opinion. Iba-iba naman tayo ng opinion. If hindi nyo bet si Goyard, I totally understand because my late best friend doesn't like Goyard as well. One of my pangharabas tote bag. Very old na gift from my kuya, Marc Jacobs, in canvas material na napakadumi. Ilang beses ko na yatang sinabi na I think this is my favorite tote bag ever if lang mas malaki siya ng konti. Kung kasi laki niya yung GM. Ang ganda ng color niya. It matches any of my outfits. Plus, yung strap niya is the most comfortable strap I have ever tried.
aside sa tote bags. Tapos yan, meron siyang zipper. Hindi ko alam kung anong style nito, guys, kasi gift sa akin ng kuya ko. And inside here, I just have random Adidas nylon bag. This one, I got sa Adidas BGC. Wala na talaga akong mapaglagyan ng mga bags. So, yung mga bags, may mga bags na rin. Over here, I have my famous orange micro Longchamp. Binili ko last year. It's still here. It's still in my collection. I still love it. It's a really nice pop of color. Saka orange siya, and my management's color is orange. So I think I'm not letting this go. And then I have my Cafe Kitsune tote from Ate Amy Lovelocks. At first, I thought I wouldn't love it. Pero nung ginamit ko siya, ilang linggo, yan yung gamit-gamit ko na errand bag. Kasi cute lang niya. Tapos, kasya lahat ng gamit ko, in fairness. Akala ko kasi parang ang weird na maliit siya, pero parang tote bag. So, ang alangan niya kasi hindi ko siya maganon. But, it's just so easy to use. Sobrang na-love ko siya. Very useful. And then, this one naman is from Pawi Finds, my friend. When I was there, nagpasabay trip kami sa Europe. Kung makikita nyo, ayan. Ito yung Longchamp, diba? Ayan, may brand na Felt. So, Felt yung maker. Tapos, nag-collab sila ng Longchamp. So, nilagyan lang ng Longchamp ng paandar niya na ganyan. Kaya Longchamp na siya. Pero, ang gumawa talaga nito, ang manufacturer is Felt France, which is this one. So, ito yung original na Felt na walang ka-collab. So, sobrang mura lang. Felt France is the OG. Ayan. This is the small one. I used it a lot when we were in Europe kasi lagi ako either micro bags or tote bags. So, pag naka-micro ako, I also have to always bring water, my passport, my vlogging camera. So, everything is here. May scarf lang ako dyan para hindi mahulog-hulog. And snacks. Ayun, dami nitong laman palagi. I love it. More tote bags. Yung Gentle Woman na pumutok talaga. Nagpasabay kami. This is also one of my favorite travel bags at the time. Parang yung Marc Jacobs ko, gustong-gusto ko din to pang haraba. So, ito yung ginamit ko nung nag-travel ako pa US. Very easy lang niya. And may structure siya. Kaya, madaling ilagay yung mga gadgets ko. Hindi siya yung labo-labo pagka nandito sa loob. Tapos, just like my Marc Jacobs, it's so comfortable in the shoulder. And because it has a structure, ang perfect din niya pang patong sa ibabaw ng hand carry maleta. So, I really loved this bag, Vivaya tote bag. This is made of recycled plastic bottles, if I'm not mistaken. Matagal lang ito sa akin. They sent me dalawa. One is nasa nanay ko. Love how comfortable this is to wear as well, and because it's eco-friendly. Love na love ko siya. One of my first international sponsorships, so very memorable. Inside my Gentle Woman bag, I have my Lululemon na nalilito ako lagi sa tawag dito akong everyday bag o everywhere bag. Basta every. Lagi akong pinapagalitan ng kapatid ko. Everywhere ata. Lagi ko yata sinasabi everyday. Sabi ko, ba't ba? Everyday ko nga kasing suot. Kaya pwede ding everyday. Pinili ko lang to nung nandun ako sa US this year lang din. Favorite kasi niya to. Tapos lagi niyang pinapangbudol sa Nini Kuratsya. This year lang nag-viral. Last year pa itong binibenta ni Nini. Sobrang dami nagpasabay nung pinost ko. So, balik kami ng balik pa. Balik kami sa Lululemon. Nabubudol na rin ako. So, binili ko. And then, sobrang tuwa ni Nini sa mga kumare sa inyo na ang gugupok nyo. Ang dami yung binili. Nilibre na lang niya sa akin to. If you want Lululemon bags, you can order it from my sister from the US. Marami siyang compartment sa loob. You can easily arrange yung mga gamit mo. Ganda din tong travel bag. So, yung mga passport mo, cellphone, your cash. Tapos sa likod, may pocket pa ulit. Starbucks Reserve from Seattle na pins for extra cuteness. And then, kaya ayoko bumili nun kasi may ganito nga ako, the festival bag from Lululemon as well. This is from last year pa, hindi pa rin siya sikat. Nakita ko siya, binudol ko yung kuya ko na ilibre ako. Kasi nga, medyo mahal siya. Ito kasing everywhere bag, mura-mura. Ito kasi, mas mahal na version. Bet na bet ko siya na nakita ko siya last year. Mahilig kasi kaming mag-bike, hiking, trekking. Kaya ako binili. Para may magagamit ako kapag nga random na magbabike kami. This is the old version, I think. Kasi yung bagong version ngayon, ang nabubuksan to, itong flap na to. Ito, nakadikit siya, fixed. Pag binuksan mo yung zipper sa ilalim, hindi mahuhulog. So, hindi ko masyadong ginagamit to. Or if gagamitin ko, dito ko na lang sinushutan sa gilid ng stuff. But, I still love it. It has pockets here, and pocket at the back. I use that a lot when I'm traveling as well. Lapit na tayo ng konti here para hindi ako mahirapan mag-back and forth. Let's begin with my bags here. Prada Re-Edition Nylon 2005. Tagal na rin to sa akin. Taas na rin na naging value ever since I bought it. Ang lagi ko sinasabi about this bag, if wala akong maisip na magamit na bag out of everything, ito na lang. Kasi ito laging bagay sa lahat. Maybe because of the neutral color. It's a classic shape and size. So, I'm very happy with this bag. Ang ganda dito pang travel because pwede mong pipiin. Sobrang gaan. Walang shape na masisira.
This is the Louis Vuitton Felici. The strap I got from Shopee or Lazada. I will just put the link down below. But ang original strap na kasama niya is this one. Sobrang daming kwento ng bag na to. Taon-taon ko na lang ginikwento. Hanapin nyo na lang mga dati kong bag videos. But this is my favorite wedding bag. Ito yung lagi kong naiisip na appropriate. Actually, binili ko to for that reason. Yung mga inserts na kasama nito, na ibenta ko na. Pangalawa ko na kasi ito na Felici kasi yung una nga nawala. Nung binili ko to, binenta ko kaagad yung inserts kasi I don't need that. Hindi ako mahilig sa mga wallets. Very sulit tong bag na to because yun nga, may kasama siyang dalawang inserts. Nung binenta ko tuloy yung dalawang yon, halos lalabas parang 10,000 pesos na lang yung nagastos ko sa bag na to. Very, very happy with that. Loewe Mini Puzzle, the old version, kasi this year, meron ng new version na lumabas. I think it's called the Edge. Nung una ayoko siya, nung nakikita ko sa pictures, parang shocks, buti na lang nabili ko na to kasi last year ko to binili. But when I saw the new ones, actually nakapagpasabay ako ng new one, maganda naman pala. But kunwari, dalawa silang pagpipilian ko, pareho akong may choice. Ito pa yung classic pipiliin ko. You already know me, my style is always the classic looking one. Ito pa yung pipiliin ko. Pero, if kunwari, wala pa ako nito, tas wala ng classic, bibili pa rin naman ako ng Edge, if that makes sense. But if you have access to the original version, then I would suggest na yun pa rin ang bilhin mo. So happy na last year ko siya binili. The value increased so much already. Plus, ayun nga, mag-face out na siya. This color just really matches any of my outfits. I'm so happy na ito yung final decision na pinili ko na color. Dahil ang tagal ko nagde-decide dun sa kulay. Teddy Blake, another wedding bag. Gusto ko talaga yung ganito ng Bottega, but I can't buy it because it's so expensive. That's why when Teddy Blake reached out to me, also one of my most memorable sponsorship because international mare. Nakita ko tong style na to. I was so happy. This one just gives me that look that I always want. And meron ako mga certain outfits na gusto ko naka-clutch lang ako na naka-arte na ganyan, na naka very high fashion lang. This is the one. Gusto ko nga bumili ng isa pang ganito na ibang kulay. Like a loud color one. Meron siyang strap and surprisingly, kasya dito lahat ng kailangan ko. Plus, pagdala ko yung vlogging camera ko, kasya pa rin siya. Another new bag from our recent trip sa Europe. Sa Nice, France. Nabudol kasi ako nung SA kasi sobrang bait niya talaga. Pagpasok ko pa lang, sabi niya, I love your style. Tuwan-tuwa siya sa outfit ko. I went to buy mga pasabay. Tapos, while I was waiting, nakunin niya yung mga kailangan kong bilhin. Ayun, nakita ko, bet na bet ko na to nung una pa lang na lumabas. At the same time nga, binenta ko yung metis na regular size, the black one. Tagal kung pinag-isipan kong ibebenta ko yon because that's one of my most expensive bags na nagastusan. Naikwento ko na rin yata sa other video ko nung binenta ko yon. Very beautiful story kung ba't binenta ko yon. That's why, nung lumabas yung micro, ang saya ko kasi nabenta ko na yung normal size metis ko tapos nag-release sila ng micro. Nalalakihan kasi ako dun sa regular metis na bag. Comes with this strap and detachable yung strap. Oh my God! Ano to? Oh my God, look! What's that? May dumi. Wait lang. Oh my God, I don't know what happened. Sabi ni Don baka daw lotion. Anyway, so that is the micro metis. Pagka nagka-future daughter ako, diba, ang perfect din ito kasi classic design. Kung hindi ako magka-future daughter, di swerte ng mga pamangkin ko, diba? Okay, tuloy-tuloy natin yung mga micros. I have here 2 Polène micros. On, tama ba? And Noof, if I'm not mistaken. Ito yung unang-una ko na Polène bag. And I got this from the Polène store sa France. Pero sa US pinaship. Sister ko yung bumili, si Nini. Kasi natakot ako na dito ipaship. Baka maka-custom tax ako. Wala pang Polène nun sa New York. And then this one, I asked Pawi to buy it for me sa France din. Very happy with both of them. But if you're gonna ask me which one is better, mas marami ako nalalaman dito. Plus the fact na nasasarado siya. With this one, very scary ang mga kagamitan. Especially, maliliit na bagay nga yung ilalagay mo, diba? Kasi yun lang naman ang kasya. May tendency na matapon-tapon. May closure naman siyang ganyan. Pero, pag nalagay ko na yung mga kailangan kong ilagay, hindi na nasasara. Kasi pag isara mo pa, wala na. Wala nang mailalagay, Mari. So, cute lang siya. Very, very cute na dumpling bag. I don't mind naman na ganun siya. Kasi gusto ko to eh. But if you're gonna ask me sa dalawang to, then maybe just choose this one. But again, I love them both. This one is another micro that I got from Bangkok. Lagyan ko lang ng cute na Chanel ribbon. Pero as a display dito, ang cute niya kasi. May nakakalat kasi ako siya ng ribbon randomly. It's so cute, no? Ay, ang cute nito. As a handbag, kapag ka formal wear. Ito ay meron ding strap like this. Cute lang, di ba? And then I also have a much bigger version that I got from Primark. From Europe last year. Binili ko lang siya kasi wala akong gagamitin na bag nung nagsakay kami sa boat. Meron din siyang
siyang strap na ganon, pero hindi na de-detach. Ayoko siyang gamitin as a crossbody kasi cute lang siya as like this. My Hermes TPM, my only Hermes. My first and only Hermes. Comes with a strap like that. I also have an extra chain like this, pero never ko nagamit. I also got this from the same store nung sa Felici. Naisip ko lang siyang bilhin nung time na yun kasi na-imagine ko. Pero every time na I would use it with this, nababadoyan ako. I don't know. I don't like that. I still end up always using this strap that came with it. Another bag that I really love when I'm traveling. It matches my outfits most of the time. But yung closure niya is ito lang. So, natatakot ako minsan na baka madukutan ako. Kaya pag gamit ko to, yung valuables ko, doon nakalagay sa belt bag ni Don the Builder. Like my passport and my wallet. Dito, yung mga kakikayan ko lang. Like mga lip balm ko. Yung phone ko, lagi ko naman kasi yung hawak. Sinushoot ko lang dyan randomly. My kuya got this for me from Hawaii. Very good presyo. Dahil mura ang luxury shopping din sa Hawaii kasi mababa ang tax. Up here. This is from this year as well. Nagpunta ako ng US. Ito yung sikat na bag ng Tory Burch, diba? Ella ata tawag. It came with a micro version. Wala naman akong kabalak-balak bumili sa Tory. Hindi na nga ako masyadong bumibili talaga ng mga contemporary designers. Naibenta ko na halos lahat. But nung pinakita sa akin ng mommy ko sa tabi nung cashier, tuwan-tuwa ako. Tapos lahat ng colors, bet na bet ko. Ang tagal kong pinag-isipan ko nung bibilhin ko. Sobrang dami ding nagpasabay sa akin. I ended up getting green again. I'm in my green face. It's super cute. But for some reason, hindi masyadong maraming nalalaman dito. Diba, ang dami kong bags na sinasabi ko, it fits everything. Dito, it doesn't fit everything that I need. Maybe it's the structure, I don't know. But anyway, okay lang. Love ko pa rin siya because it's so pretty. It's nylon, so it's super easy to use and to clean. Ito naman leather. Maganda din siyang pang travel because madaling pit-pitin sa bag. Very carefree bag. I think ito yung outlet version kasi may nakikita rin ako na yung malaking logo na ganun sa gitna. Ayun naman yung ayaw na ayaw ko. So, buti na lang ganito yung nabili ko. I love how simple it is. As you can see, diba? Puro green. Meron ako kasi akong area na all of my browns and nudes. Tapos dito lahat ng mga blacks ko. Unti-unti na yun ako nagkakaroon ng green area. Only I can put this all together. Is 3 green bags. My Goyard tote, Bimba tote, my Lululemon tote, mga greens. Ang cute. Ang dami kong green. So, pakita ko na rin to. Lululemon 2-way tote bag. This one is a gift from my sister, Nini Coracha, because yun nga, siya ang tambay ng Lululemon. So, when she posted this, I was in Europe. And kakabili ko lang nito. Pero bet na bet ko pa rin to. So sabi ko, bili mo yun ako. Ito naman gagawin ko kasi ang dami ko ng tote. Tote bag na nga yung Goyard ko. Tapos bumili ako nito. Tapos nagpabili pa ako nito. Buti na lang pagdating dito, nakalagay, advance happy birthday. It's birthday ko next month. I'm so happy. I used it a lot when I was in Japan. It matches my Japan fits a lot. And love na love ko na two-way siya because pag ang sakit na ng shoulders ko, nakaganyan lang ako, nakakapahinga ako. Thank you so much, Nini Coracha. And then yun nga, ito yung aking Bimba Ilola that I got from Spain. I'm not a fan of Bimba. Nakikita ko yung other styles. Kasi hindi ko siya style. But when I saw the tote bag, oh my god, nabaliw ako. Sabi ko talaga kay Pao, ibili mo rin ako niyan. Sa picture ko lang nakita. Tapos nakita ko pa in person, lalo ako nabaliw. Wanted the brown one. Pero nung nakita ko in person yung green, nag-change ako ng mind. Very big na tote bag. Nylon again. Another very, very good travel bag. Ito yung gamit ko nung galing Europe. Yung long shop ko na malaki, nilagay ko sa loob nito para masukbit kong ganyan. Kasi diba small handle lang yung long shop. Eh, sobrang bigat. Kasyang-kasya siya dito. Hindi lang siya mukhang malaki sa picture pero ang laki-laki ng kasya dito. Tingnan mo naman. Ang laki sis. Tapos kaya ako tuwan-tuwa dito because may pocket siyang ganyan. Pero pwede mo i-connect na ganun. So, it would be the cover of your bag. Parang somehow may closure. Tapos, kung nandito yung mga valuables mo, like yung mga susi mo, cellphone mo, wallet mo, hindi mo kailangan halukayin dun sa ilalim. Nandun lang sa ibabaw. Something that would remind me of my Barcelona trip. Ang dami kong bagong bag kasi nga nag-Europe ako. Kasi pag nasa Europe ako, gusto kong sulitin. Moving on to the next green bag is my Balenciaga Mini City. This is my very first bag with silver hardware. As you can see, lahat gold. Kasi naka-gold ako lagi. Ako ng mga silver hardware. But when I saw this, I got this from Dubai. So, sobrang luma na rin na to. Bango-bango pa rin. This was one of my favorite travel bags before. Nung wala pa yung other bags ko na favorite. Ang dami kong favorite, diba? Pero isa din to sa mahilig kong bitbitin kapag mag-travel ako. Wala siyang structure, so madali siyang i-pack. Material niya is bugog-bugog naman na talaga. So wala na siyang ikakagasgas pa. That's why I really love it. That's why I really love Balenciaga. I am still hoping to buy a Balenciaga black
city na malaki. Pero never ko natutupad. But isa pa rin yan sa dream bags ko eh. Yung red ko na binili before, binenta ko na rin. So this is the only Balenciaga that I have. That I think I will never let go, I think. My Songmont Luna bag that I love so much. If you remember, I have a black one pero binenta ko na rin because I have to let go of things. Ginamit ko naman siya ng bonggang-bongga na nasa US ako. And nilet go ko siya. Ngayon, ito na lang yung meron ako. The Jade one. Actually, ito naman yung first love ko nung nakita ko yung Luna bag. But, nagpaka-practical ako so I got the black one. Binili ko yun for the reason na yun yung gagamitin kong bag while I was in the US. And if ito yung binili ko, mahirapan ako. Hindi siya yung parang magiging bag na magagamit ko sa whole US trip ko kasi may binabagayan lang siyang outfit, diba? So, binili ko yung black. And then finally, nung nagamit ko na siya and ROI ko na siya and feeling ko okay na ako, binenta ko siya so I can really buy what I wanted, which is this color. It's so pretty. Ang ganda yun. Kasi diba gustong-gusto ko yung Jodie Bottega na avocado green yung color. If napanood niyo yung vlog ko sa Europe last year. So ito yung nag-satisfy ng aking pag-crave sa napakamahal na Bottega Jodie. This is the style that is my favorite out of the 4 styles that I can wear this bag. Ang dami pa rin nagme-message sa akin kung sulit ba ang Luna bag ng Songmont. Guys, huwag niyo na akong tanungin. Alam niyo na kung gaano siya kasulit. Kasi ang dami ko nang naging Songmont. Love na love ko siya. Kung pwede lang talaga na i-sponsored yun na ako sa Songmont. Charot. Pero sana naman, di ba? I've been raving about Songmont so many times already. Aminin nyo, marami na ako nabudol na kumari sa Songmont. Songmont! Baka naman. Baka gusto nyo ako bigyan ng black ulit. Yeah, anyway, yun nga. I love Songmont and don't ask me anymore if it's sulit because 4 na bag yung magagawa nyo. Isang bag lang. Dun pa lang, you already know that it's very sulit. Huwag nyo na pag-isipan. Kasi baka mamaya magpa-price increase na rin sila kasi medyo umiingay na rin yung pangalan nila. So, bahala kayo dyan. Kayo talaga. Ayaw nyo pang maniwala. Meron pa pala ako micro. This is my very first micro bag that I got from YSL outlet store in the US last year. Ito yung nagmulat ng pagmamahal ko sa micro bags that I can survive with this kind of bag lang pala. It's a really nice pop of color. Ang liit-liit lang niya pero siya agad ang unang napapansin kahit maliit siya. For some reason, this one matches any outfit din. Like, hindi siya mahirap bagayan kahit blue. Although ako naman kasi mahilig ako sa mga neutral colored clothes. That's why madali siguro bagayan for me. But kahit colorful, I wore it one time na naka-all fuchsia pink ako. Tapos ito yung bag. Sobrang cute pa rin. Anyway, may nagsasabi na ang pangit daw ng placement nito. That is because it's marketed as a belt bag kaya nandyan. Pero ako kasi personally, ginagamit ko siya as a crossbody bag. Pero sometimes I also use it as a belt bag. Medyo maluwag nga lang siya. Pinaparaanan ko na lang para magsakto siya sa waist ko. May mga paraan namang magagawa. Especially kapag chain. Madali namang i-manipulate. Pagbalik ko this year sa YSL, may mga nagtanong kung may ganito. Pero ibang color, wala ng blue. Sobrang dami kung binili namin nagpasabay. I hope you guys are also enjoying your YSL micros like how I enjoy mine. Almost 2 years na rin in fairness. My vintage YSL, never ko naman ginagamit, pero never ko din siguro ilalet go. Very tita bag. Diba? Na-imagine nyo, yung mga mommies and titas natin, ganito yung bag dati. High-waist mom jeans, white t-shirt, tas ganyan lang. Cute, diba? I got this from Ukay Ukay in Baguio when I was in college. I scored 2 YSL bags with authentication card. Yung isa ay binigay ko sa kapatid ko kay Nini. Ewan ko na lang kung nasa niya nilagay. It was such a good buy. Nung unang panahon kasi wala pa namang masyadong alam yung mga tao-tao sa brands. Kaya madali pang makascore. Nakascore din ako ng Chanel sa Ukay that time. Hindi ko din alam kung nasa na yun. Binigay ko yun kay Nini Ewan ko na kung saan niya nilagay. But yeah, this is the only one na natira. Miniodi. Hindi ko alam paano i-pronounce. Miniodi. Pinagawa ko to for Young Living event ata. But, it just so happened na ang dami ko na-attendan na wedding last year until this year. Entourage ako or bisita ako. Pero ito lagi yung gamit ko. For some reason, lagi siyang bagay sa theme. Yung mga colors na napili ko dito, madalas bagay. So, ilang beses ko siya nagamit. This is personalized. Ayan. Lagi kumare. Ayun ni Don the Builder pag ito yung gamit ko because pag may kailangan siyang kunin, nahihirapan siya, nagbabagsakan lahat. But sabi ko, may way kasi how do you open it? You just have to higa it like that and then tsaka mo kunin. Ganyan kasi niya ginagawa, tapos nagbabagsakan, tapos hindi na niya maisara. Silalagay ko yung Instagram ko saan ko to in order. Malapit na tayong matapos. Sakit na ng lalamunan ko. This is the black area. Hindi ko na alam saan ako pupwesto. Ang hirap.
So this is my Floron Mini Trinity. I really wanted this na before paano nakikita kong pinupost ni Pawi. Meron kasi akong pinapabili sa kanya na pinapasubaybayan ko, which is the Hermes Kelly Belt, na laging wala, pero meron ako ngayon thanks to Orline Shop. It's somewhere here. So sabi ko, pag di niya nabili yun, ito na lang. Pero never kong pinabili to kasi hindi ako nawala ng pag-asa na makakahanap siya ng Hermes belt. So anyway, to cut the long story short, when I went to Paris, I said I was gonna buy a full-size Pollen kasi di ba puro micros yung Pollen ko. I would always say na kapag nandun na ako sa store mismo, I wanna buy something for the experience. Pero yung gusto ko, walang stock. So, nung nagpunta kami ng Floron, na-in-love na ako nung nakita ko to. Finally, in person, tagal ko din pinag-isipan what color I was gonna get. I was leaning towards the green one na naman. Parang olive green ba yun? Munti ka na naman na green ang bilhin ko. Buti napigilan ko yung self ko. And then, I was reminded na binenta ko nga yung metis ko na black. And then, binenta ko rin yung songwont ko na black. So, I needed a black casual bag. Kasi as you can see, I don't have a black casual bag dun sa taas. Puro mga dressy black bags. So, yun, I ended up getting the black one and I'm so happy because I used it a lot while we were in Europe. Pwede siyang crossbody and pwede mo siyang iksian para maging shoulder bag din na ganon. Floron is a very underrated luxury brand sa France. You should check it out. Sobrang nakakatuwa yung owner. Siya mismo yung nakatao dun sa store. So, if maka-visit kayo ng Paris, make sure na i-visit nyo rin yung store. Full VIP experience na hindi nyo ma-experience dun sa ibang mga big luxury houses na pumipila ka na nga, tapos pagpasok mo sa loob, susungitan ka pa. Sa Floron, my gosh, may baon nga kami nun na strawberry. Pinaghugas pa kami nung mismong owner ng mga strawberries namin. And then, pinagtimpla kami ng kape. Tapos, may blueberries pa kami. Hinugasan din niya. Parang basta very hands-on VIP talaga. Hindi mo isipin na siya yung owner. If you would ask me about the quality ng Floron, ng Pollen, ng Songmont, honestly, silang tatlo, pare-pareho. Hindi ko naman makita yung difference ng quality. Pare-pareho naman sila. Napakaganda ng quality. Yung Songmont ko, Pollen ko, tsaka ito lahat kasi mga grained leather. So, I don't see the difference. Pare-pareho silang maganda. Ang ibebenta ko na lang sa Floron is the fact that they have very good quality pieces without you breaking the bank, without you having to have a hard time to acquire it. Kasi yung Pollen dati, hindi naman din mahirap bilhin. Ngayon, sobrang hirap na kasi kailangan ng pumila, meron ng limit, per person, per passport, dami ng eme-eme. So, si Floron, ayun na yung pinaka-edge niya sa kanilang lahat. Sana naman forever silang maging ganun. Change ko yung angle kasi sobrang lapit ko kanina. Of course, my ever-beloved wallet on chain. Mag-asawa kayo every single year para na makita ito because lagi kong sinasabi, mabenta ko na lahat ng mga bags ko if kailangan ko magbenta. Wag naman sana. Ito lang ititira ko. This is my very first Chanel purchase with my own money. It's black, it's caviar, it's gold harder. I got it in a very, very good price noong 2016. Now, it has increased sobrang daming beses na ng value. Nothing else to say. This is the best entry-level bag for Chanel and I'm very happy that I got this early on. Nung panahon na gusto ko tong bilhin, mahal na ako sa kanya nung time na yon, of course. But I'm very happy na pinilit kong mabili to at mapag-ipunan to. Otherwise, baka ngayon di ko na kayang bilhin dahil sobrang mahal na niya ngayon Lady Dior vintage bag. This is also very, very, very old. I don't even know how old this is. Pero sa akin personally, ano pa to? 2015, 2014. And this was given by Don's sister because binigay din daw sa kanya ng boss niya and hindi niya bet kasi hindi daw niya style. Kung hindi naman kasi mahilig sa branded yung mga kapatid ni Don, nakita ko, oh my god, it's Dior. This is the only Dior that I have in my collection. Yung Boktot ko, yun yung binili kong Dior. Pero binenta ko na rin siya. Yun, isa pala yun sa wala na dito. Hindi ko talaga siya nagagamit. It's just so pretty to display. Well, nagamit ko yun naman siya a couple of times, but hindi ko siya hinahanap-hanap. So anyway, this is the only Dior that I have in my collection right now. The shape is sira na talaga. Given na yun sa ganitong kind ng vintage Lady Dior na nylon material. Saka given na yun yung malagkit yung material na to. Fairness, yung akin hindi malagkit. Nung dumating sa akin, malagkit siya Tapos na-research ako, yun nga, yung sakit netong material na to, it's lagkitin. Pero hindi siya malagkit ngayon. I don't know why. Inaya siya ni Don, medyo nilagyan ng mga kung ano-anong something dyan para maayos yung structure and yung shape. It's so pretty and I got it for free. Ito na-polish na rin ni Don the Builder tong mga hardware na to. Kadiri din yan nung binigay sa akin. Like, malagkit na may mga dumi-dumi na black-black. But look,
after he polished it. CD dyan, kitang-kita na. Ang ganda. Ganda talaga. My very sparkly bag from Bangkok. I've been wanting the one from Giarite. I don't know. Garute. Hindi ko alam paano i-pronounce yun. Pero bet na bet ko yun. Nakita ko lang siya randomly as an ad sa Instagram. And then nakita ko pa, nandun si Heart. And then I was gonna buy na kasi hindi naman siya sobrang mahal. Pagka i-compute ko, parang mga 13,000 pesos or 10,000 pesos. Bibiling ko na sana. Tapos nag-sale pa from Paris. Tapos ipapaship ko dito. Pinoproblema ko lang baka mamaya ma-customs ako. Pero hinold ko lang parang for a couple of days. Magbabangko kami nun. Pag-uwi ko na lang from Bangkok ko orderin. But then I saw this randomly sa isang store sa Bangkok. Malayo pa lang nakita ko na may kinang-kinang siya. So nilapitan ko kaagad and I was so happy because parang ang presyo nito mga 4,000 pesos or 5,000 pesos. So kalahati lang nung gusto kong bilhin sa France. Binili ko na siya kaagad. Event bag that I love using. Unang-una because pang-agaw eksena talaga siya. It's shining, shimmering, splendid. And sobrang daming kasha. Ang laki nito, nakakatuwa. Nagulat ako kasi yung power bank ko, vlogging camera phone ko, and kasha yung wallet ko, kasha yung wallet ni Don. Tapos ganyan pa yung shape niya. Aliw na aliw ako. Meron siyang strap na kasama na tinapon ko na ata kasi kabado yan. Silver lang na weird looking chain that I don't like and I will not wear it like that anyway. Ganyan lang. So happy with it. I was so torn between this or yung gold na shining shimmering. But ito talaga yung talagang malayo pa lang nag-shining shimmering na siya. So I just got this one. Another vintage beautiful piece. My lovely Chanel Diana in the size medium. So, may dedicated unboxing video talaga to dito sa vlog. Hanapin nyo na lang. I bought 2 vintage Chanels. Ang time na kailangan ko magbawas. Tagal ko pinag-isipan kung ano yung mga ibabawas ko. Yung brown yung nilet go ko. But I'm so happy na ate ko yung nabudol. It's still in our family. So every time nandun ako, pwede ko pa yung hiramin. There's a lot of bags that I own na ibibenta ko, na binibili ng mga kapatid ko. So happy when that happens. Kahit na hindi ako kumita ng malaki, but at least nasa pamilya pa rin at kumita pa rin ako. I'm not gonna talk a lot about it anymore because sobrang dami ng videos of me talking about this. Hanapin nyo na lang. Nag-rebrand nga pala yung seller na binibilhan ko ng vintage Chanel sa Japan. Kasi pag hinanap nyo yung unboxing nito, yung lumang Instagram pa nila yung nakalagay. So baka hindi nyo mahanap. So I will try to link their new Instagram in the description box. The owner is Patricia and Marvin and I love them so much. I trust them. For some reason, I don't know why, but iba lang talaga yung vibe ko sa kanila. So I recommend them and yeah, I got 2 of my Chanel vintage bags from them. I think we are almost done. This is another vintage piece. Louis Vuitton GM Montsuri. Montsuri nga ba? Mura ko siya nabili because of this stain that I don't mind because it's just under there and ako talaga ay hindi naman masyadong maalaga sa mga gamit. Maglalagyan ko rin naman yan eventually. Tagal na rin ito sa akin. Binili ko rin to nung time na magde-Disneyland kami ng buong pamilya ko. Eh, pag magkakasama kami nagde-Disneyland, palaging ang gulo namin, tas mag-aalaga ng mga pinsan, mga pamangkin na bata. Gusto ko ng something, ng bag or ng backpack. So, ito yun. I love this also when traveling because it's very comfortable. Maganda yung strap. I just don't like it because yung laptop ko na 13-inch MacBook, saktong-sakto siya. So, kapag nandito siya, hindi ko matupi tong gilid na to. Para siyang square na ganyan. Pangat ng shape. But if naka 11-inch laptop ka naman or if hindi naman ikaw naka-laptop, ang ganda niya. Yun lang naman problema ko. But I love the fact na ang hirap buksan ng zipper na to. So, mararamdaman ko bago ako makupitan. Tapos ito din, ang hirap niyang buksan. So, for a backpack, that's a good thing. So, mahirap kang kupitan. Of course, save the best for last. Last na ba to? Well, you already know I have the white Rimowa that I got last year. And this year, Don the Builder got one for himself. Kakauwi nga lang namin galing Japan. So, yun naman pa, ayan. Pakita ko na lang real quick. Para yung speedy talaga yung pinaka-last. That is Don's Rimowa. Para din naman sa akin. Masabi lang na Don. Got this from Rimowa Saint-Tropez. Dapat bibili namin sa store pero hindi na kami nagka-time pumunta sa Saint-Tropez. So, buti na lang friend ni Pawi yung SA. So, we ordered it today. Dumating agad kinabukasan. And meron ding tax refund kahit online namin binili. So, ayun nga. He really likes something with the sleeve kasi nainis siya sa airport kapag kailangan ilabas yung laptop ko. Eh, siya may bit-bit nun kasi laging nasa backpack niya yung laptop ko. So, siya yung nahihirapan lagi. So, he really wanted that for that reason. So, sometimes even if I'm going home sa Lipa, ito yung gamit ko. Kasi dyan ko nga nilalagay yung laptop tsaka yung iPad sa sleeve. I love it. It's a good investment for us. Hindi ko na ipapakita siguro yung ibang mga nandun sa ano guys, you know,
Yun nandun sa basket na yun. Hindi ko maalala kung ano mga laman nun, pero pagod na kasi ako. Tsaka, I'm sure yung mga laman nun, napakita ko na rin sa other videos ko. I think I have there yung very first bag ko na given by my ate as her maid of honor. Tokens. It's a Marc Jacobs satchel. And I believe I have there mga Longchamp na travel keme. At tsaka, isa pa palang Longchamp medium short handle na Meow na limited edition that I got from Paris also. I think yun lang naman. Sinabi ko na lang. The last one that I will show you is my Monogram Speedy 30. This is my very first luxury bag that I purchased with my own money. This is my initials. Pinabili ko to sa Paris through a friend. Nasa Dubai ako noon, so pinahot stamp ko sa Louis Vuitton Dubai Mall. Again, the inspiration why this is my very first purchase is because this is also the exact same bag that my lola uses ever since I've known her. Until now. Yun lang yung bag na gamit-gamit niya ever since. Bata pa lang kami. Hanggang ngayon, yun pa rin yung bag niya. It really inspired me. A true classic. Kasi ever since, bagay sa kanya. Bata siya. Hanggang sa lolang-lola na siya, bagay pa rin sa kanya. Pag lola na ako or pag mommy na ako, it will still look good. And if ipamana ko to sa magiging anak ko or mga pamangkin ko, they will also really like it. A very good decision for me. So that is everything. I think wala naman yata ako na-miss. That is my 2023 updated handbag collection. As you can see, it grew so much from the collection last year and the previous years. That is why, as a pending person with a growing handbag and jewelry collection, I really need to make sure na safe and secure palagi ang aking mga valuables. Not just the bags, but other things that we have pa in the Bahay Kubo. So, with the TP-Link Tapo C211 CCTV camera, Don the Builder and I can really make sure to watch over what matters the most. Kaya kung kayo rin, meron kayong mga valuables, or meron kayong mga dogs, or mga anak na gusto palagi nyo chinecheck kapag wala kayo sa bahay, or if naghahanap lang talaga kayo ng something to upgrade your security at your home or office, make sure to drop by or visit the TP-Link store at SM North EDSA if you can, but if not, they are also available in Shopee and Lazada. Ginabi na nga tayo, but thank you guys so much for watching. Don't forget to comment, share, like, and subscribe if you still haven't. I will see you on my next one. Bye!